Ang buhay na binagkaloob ng Diyos sa iyo ay hindi basta-basta mawawala. Ikaw ay mananatili dahil ang inyong Panginoon ay buhay magpakailanman. Amen! So para sa atin, anong ibig sabihin nito? You don't have to wait until you feel confident to share the gospel. Hindi mo na kailangan hintayin na maramdaman na qualified na ako para mag-share ng gospel. Dahil kung ikaw po ay hahayo, ang bawat isa ay hahayo, tayo ay hahayo sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Bitbit mo ang presensya ng Diyos saan ka man magpunta. Diba? Sino po dito tinanggap si Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay? Diba? So paglabas mo ng church, hindi ibig sabihin iniwan mo na si Jesus dito. Paglabas mo ng church, ginagabayan ka ng Diyos. Pinapatnubayan ka ng Diyos. Iniingatan ka ng Diyos. Amen? So pagpasok mo sa iyong opisina, when you share your faith at work, Jesus has authority there. You bring the presence of Christ. Kaya yung mga masasamang espiritu dapat umalis kasi nandun na yung mananampalataya, nandun na yung anak ng Diyos. When you talk to your family, what are you doing? You are spreading the authority of Jesus Christ over your family. Naniniwala po ba kayo doon? Na makapangyarihan ang salita ng Diyos? Kapag ikaw ay nakikipag-usap at medyo hindi madali o difficult yung conversation, ito mag-alala, Jesus is already ahead of you. Dapat nandun lang yung pagnanais natin na tayo po ay maging daluyan ng mensahe ng Panginoon para sa iba. Pero hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoong Jesus. Last week we talked about the Holy Spirit leading that mission. At hindi po tayo iniwan na ulila ng Panginoon. Nung umakit si Jesus sa langit, binigay niya ang banal na Espiritu. At hindi lamang po iilan yung minasihan ng banal na Espiritu, kundi lahat po ng mananampalataya na kinikilala si Kristo ng Panginoon ng kanilang buhay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos at sila ay kumikilos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So sa mga mahirap na pagkakataon na yun, kahit sa mga mahirap na pagkakataon na yun, naroon po, pitpit natin, taglay natin ang presensya ng ating Panginoong Jesus. So confidence in mission comes from Christ's authority, not our ability. Naniniwala po ba kayo dyan? Kaya tayo mahayo dahil meron po tayong bitbit na kapangyarihan, taglay na kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Yung ating husay ay maaaring hindi po kahanga-hanga para sa iba. Pero lahat ng tuhod ay yuyuko sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Na-imagine niyo po ito. Meron po, pasok po kayo sa isang lugar. Tulad po yung mga youth natin. Okay? Papasok po sila sa isang school. At hindi mo sila basta-basta papapasukin hanggang wala silang tamang magkilala. Ano pong sadya ninyo? Tatanungin sila. Pero kung sila po ay may dalang identification, halimbawa, isang letter, okay? Meron pong authority letter. Kapag meron kang authority letter, hindi ka mag-aalinlangan. Bakit? Kasi meron kang kapangyarihan. So, confident ka. Sasabihin ng guard, ay, meron po pala kayo letter. Sige po, tuloy po kayo. Ito yung gagawin namin ngayon. Sige po, pag-agrihan niyo po yan ng ating pong management eh. So, hindi ka mag-aalinlangan kumpara kapag wala kang dalang authority. Diba? Pwede po ba, ganun ang dating mo lagi, pwede po ba, maaari po ba? Pero kapag ikaw ay may authority na nagaling sa isang tao makapangyarihan, hindi ka naman mayabang, pero meron kang kumpiyansa. Boss, pakinggan mo na ito, pati ganito ganyan, pwede ba natin gawin ito? So, hindi ka nakikiusap, kundi ikaw ay kumikilos ayon sa kapangyarihan na meron ka. Alam mo na ikaw ay isinuko, you know that you are sent. So, word of God, ang mga mananampalataya ay hindi mo self-appointed. Kaya po, ganun ang tapang ng ating senior pastor to
ang hinihintay mo. Tandaan mo, ang authority na meron ka, ang siyang nagbibigay ng kakayanan, unang-una para ganapin mo ang mission. Para ikaw ay umayo, para ikaw ay mag-share. Ngayon, ano ba itong mission? What is the mission exactly? Bakit? Ano ang layunin natin dito? Ano ang ginagawa natin? Pangalawa, the mission is to make disciples. So we are standing on Christ's authority at ang sabi ng ating Panginoong Jesus, go therefore and make disciples of all nations. Ang pinaka-buod ng utos o pinaka-utos ng ating Panginoong Jesus ay to make disciples. Sabi dyan, go. Sabi niyo po, go. Tayo po ay umayo. Ito po ay nagpapahayag po ng pagkilos o ng movement. Pangalawang kailangan natin ay baptize. Okay? Ito po ay, ang baptism po ay nagpapahayag ng iyong identity. Pakikiisa. You are identified with Jesus Christ. Sino po dito ang nabautismuhan na? Taas ng kamay. Nabautismuhan sa tubig. Kahapon po, merong ilan tayong mga 48 na mga nagpabaptize. Purihin po natin ang Panginoon. Of the age. So, ang goal ng missions, bakit tayo mahayo, ay hindi lamang po para patanggapin sila kay Jesus. It is not just decisions, but discipleship. Okay? Na sila po ay matuto na sumunod at maunawaan na nila ang kautusan ng Panginoon at makikita po nila lalo si Jesus. It is discipleship. Katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 2 verse 2, commit these things to faithful men. Itong mga bagay na narinig mo sa akin at nakita mo at natutunan mo sa akin, ipasa mo din sa ibang mga tao na kapagkakatiwalaan. Okay? Na kaya rin magturo sa iba. So, ituturo, ipapasa natin sa ating kapwa, tapos yung ating kapwa, ituturuan natin kung paano rin ipasa ito sa iba. Hanggang sa, it's gonna be like a chain reaction na habang hindi madumadali ng ating Panginoong Isus, ay patuloy po nadadami ang kanyang mga disipulo. So malinaw po, hindi po tayo disipulo ni Christian o ni Jose. Tayo po ay disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Fasting, in prayer, in breaking of bread, and in the apostles' doctrine and fellowship. Pabalikan, doctrine pala muna. Doctrine and fellowship, breaking of bread and prayer. Yung the apostles' doctrine ay wala po sila kasing mga Bible school noon. Wala po silang mga libro on how to think about God. Kaya yung mga apostles, sila po yung nag-i-interpret ng scripture at sila po yung authority, sila po yung tamang pinapakinggan para po maunawaan ng mga tao yung tamang katuruan tungkol sa Biblia at sa ating Panginoong Yesus. Kaya sila ngayon yung textbook ng mga mananampalataya. So, they did that steadfastly. Okay? Sa Matthew chapter 4, verse 19, follow me and I will make you fishers of men. So nandito po yung katotohanan na tayo po ay tinawag hindi lamang po para tumanggap ng pagpapala o ng mensahe ng Diyos, katulad ng ginagawa natin ngayon, kundi yung bawat pakikinig natin, bawat pag-unawa natin ay maipasa din natin sa iba. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang madamot. I-share mo. Di ba? Yun lang naman gagawin natin, share natin. Yun ako, may maganda yung sinabi nung natutunan ko sa church kanina tungkol doon sa kapangyarihan ng Diyos. Ganun pala yung gusto ni Lord para sa atin. Di ba, i-share mo. Kahit di mo na matanda yung pangalan ng pastor, ang mahalaga, matanda mo yung mensahe ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ano pong title natin? Hindi siya alam. Okay. So yes, follow me and I will make you fishers of men. So ang discipleship po
ay hindi po mahirap. Okay, it's not complicated dahil atin po lamang sinusunod ang ating Panginoong Hesus. But it is intentional. Pakisabi po, intentional. Hindi ka basta-basta lalago, kailangan maging sadyain mo na ikaw ay lumago sa iyong relationship sa Panginoon. Kaya nga po, ini-encourage namin kayo na mag-attend po ng ating pong CGS classes. Tuwing hapon po, meron po tayong CGS classes ng 2 o'clock. Okay lang kahit hindi na kayo umattend ng 2:30 service, basta doon kayo sa CGS class natin. Okay? So, tuturuan ko kayo na maunawaan po ang ating pong paniniwala, ating pong pananampalataya, ano po yung mga hakbang para tayo ay lumago bilang mga mananampalataya, ano po yung ating pananiwala bilang iglesia, at yung huling klase po ay tungkol po sa pagiging life group leader. Diba? Kung paano po natin ipapasa yung ating pong natutunan mula sa salita ng Diyos sa iba. So, hindi naman basta-basta na ikaw ay lalago na lang, kailangan mong matuto, kailangan mong mag-aral. At ang ating pong iglesia ay meron pong program para po dyan, ang kailangan mo lang gawin ay umattend ka. Sabi mo sa katabi mo, umattend ka. Okay. Katulad po ng paglago sa ating pong pananampalataya, diba? You have to go to church. Kailangan mong gumising, ihanda ang iyong sarili at ang iyong pamilya, dalhin sila dito, ganun din po ang kailangan po natin gawin sa ating pong pagkakaunawa sa Panginoon. So in real life, ano po ang itsura po nito? When we are discipling people, first of all, you can start with one person. Isang tao. Sabihin niyo po, isang tao. Hindi mo kailangan magsimula ng marami. Okay? Start with one person. Start with one. Okay, ito man ay kaibigan mo, katrabaho mo, o kapamilya mo. Start with one. At least one. Mahirap naman kung none. Diba? Binaliwala mo na yung tawag ng Diyos sa buhay mo to make disciples. Okay? Start with one. At alam niyo po, pag tinutukan niyo po yung isang tao niyo, sinare niyo po yung mabuting balita sa kanila. At pinahayag niyo po yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. That person would stand up in faith, grow and mature in faith. At sa po ay mag-disciple ng isa pa. At yung disciple na mag-disciple pa ng isa. Diba? Lalong dadami ang mga lingkod ng Panginoon. Pangalawa, share your life, not just information. Dahil ang discipleship po ay hindi lang po pagtuturo, it is actually walking with people. Kaya nga po tawag natin dyan ay discipleship journey. Sinasamahan niyo po sila sa kanilang paglago, sa kanilang pananampalataya. Meron po ng pagkakataon na may mga problema, nandun kayo para mag-pray, para manampalataya kasama nila. Okay? Sabi ko sa Deuteronomy 6 verse 7, you shall teach them diligently when you sit, when you walk, and even before you go back to bed, nandun na ito yung tinuturo natin. Ibig sabihin, ang discipleship ay nangyayari sa loob ng pang-araw-araw na buhay. Diba? Merong nangyari sa bahay, yung mga young people natin na pupunta sa kanilang mga life group leader, Kuya, ate, ganito yung nangyari sa bahay, o ka, mag-pray tayo. Kuya, ate, ganito yung nararamdaman ko. Ano bang, tama ba to? Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? So you walk with them, you journey with them. Kuya, ate, pinagugustuhan ako. Yung mga young people, ganyan. Saan ba yung God's will ko? Paano ko malalaman na siya yung tamang tao para sa akin? Sige nga. So may mga life group leader ka na magbibigay ng patnubay sa iyo. Diba? Sila yung hinahayaan mong makialam sa buhay mo. Of course, granting that they are talagang nakikinig din sa Panginoon. Because how many of you believe na ginagamit ng Diyos sa mga tao na maging pagpapala sa buhay natin? Amen? So, naranasan na po ng marami sa atin dito sa church na meron po nag-mentor sa kanila. So, doon sa mga maliliit na bagay sa ating pong buhay, meron po mga tao nagbibigay ng patnubay sa atin at sila ay ginagamit ng Diyos para gawin yan. Yung pangatlo, lead them towards Christ. So sa discipleship, ang goal po natin na hindi natin sila maging kamukha, kundi maging kamukha nila si Jesus. Amen? Tulungan natin sila, help them to understand the Word of God, to grow in prayer, and to follow Jesus
Day